Ang kaliwat kanang hamon sa ekonomiya at lumalalang isyu ng korupsyon sa bansa ang patunay na hindi stable ang gobyerno ngayon sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Ayon yan sa isang political analyst, si Carla Abellana magpapalita. Ikinadismaya ng isang political analyst ang naging pahayag kamakailan ni Pangulong Bongbong Marcos na stable naman daw ang gobyerno ngayon. Sa pahayag kasi ng Pangulo, wala daw gulo sa politika. Walang nag-aaway na mga matataas na opisyales. Pangalawa, stable din daw ang peace and order ng bansa. At pangatlo ay stable din daw yung terorismo at mga kalaban ng Estado. Pero para kay political analyst Professor Maluti Kia, maling-mali para sa isang presidente na sabihing stable ang Pilipinas sa kabila ng mga hamong kinakaharap ng bansa. Ano magiging stable ang bansa? Ang ating utang ay 15 trillion. Presidenteng magsasabi na stable lang ang bansa. Nakakalungkot rin daw na sinabi ng Pangulo na ingay lang para sa kanya ang hinaing at problema ng taong bayan, lalo na ang isyu ngayon sa PhilHealth na ordinaryong Pilipino ang nakikinabang. Kung ingay lang yan, bakit hindi niya pinirmahan ang BICAM report? Diba? Yung titingnan mo yung pag-iisip eh. Noong una, sabi niya, walang problema yung PhilHealth, may pera naman sila, kaya mag-operate. Nakita mo yung prinsipyo doon, hindi doon sa beneficiary. Tapos biglang sinabi, hindi, stable tayo, ingay lang yan. Siguro bumaba siya, tingnan. Kasi ang nakikita natin parati, ang party sa Malacanang, parati nag-host, di ba? Stable. Parang they live in a time warp environment na hindi nila nararamdaman ang Pilipino. Bukod sa problema sa kalusugan ng mga Pilipino, may problema rin na kinakaharap ang bansa sa sektor naman ng edukasyon dahil sa pagtapyas ng Kongreso sa 12 billion pesos na pondo sana para sa computerization program ng Department of Education sa susunod na taon. Nasa saligang batas kasi na ang edukasyon ang numero 1 dapat na magkaroon ng mataas na budget. Tingnan ho nyo yung computerization program, ang kulang na lamang ho ay 2 billion dahil naka-queue na sa implementation. So kung aalisin mo yun, saan mapupunta? Paano mo makukomplete yung computerization? So nakakalungkot yun at saka wala silang respeto. Pagkatapos silang kausapin si Senator Angara na mag-DepEd Secretary at tutulungan, anong ginawa? Samantala, kinestyon din ni Tikia kung ano nga ba ang papel ng Tingog Party List at kung bakit nangingialam sa trabaho ng DILG na siyang may mandato sa pag-assist sa mga LGU. Hindi ko maintindihan, sila ba ay DILG? Do they represent 5th class and 6th class municipalities? Maganda yung sinasabi nila para daw ma-distribute ang paggagawa ng health facilities. Pero ang tanong ko, you're a party list. 'Di ba? You're a party list. You're not even an advocate for health reform. Sa huli, umaasa naman si Tikia na magiging maayos at magiging stable nga ang kalagayan ng ating bansa para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Sana maayos. Kasi alam mo, 3 taon pa tayo dito sa administrasyon na ito. Kung ganito tayo, laban bawi, at hindi mo paninindigan ang kailangang reform, wala na yan. Yung sinasabing middle income status, wala na yan. Kasi kita mo talaga yung erosion ng budget dahil sa corruption. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahala, Carla Abellana, SMNI News.